And in the near future mga kapiksi, nakikita natin na maaaring magkaroon pa kayo ng delay sa mga bagay na minamanifest nyo. This may be an earth sign, no? May resistance sa side niya. Capricorn, Taurus, Virgo, maaaring earth sign or water sign din yung iyong person na involved dito. Maaaring magkaroon pa ng parang magkakaayos kayo, yes, definitely, pero parang medyo may space na, may gap na kayo, unlike nung bago pa lang na nangyayari yung mga problema nyo. Parang malayo na yung gap nyo sa isa't isa. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito isang timeless reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Cancer. So, Cancer, kayo ay nirepresent ng King of the Roses sa ating spread. Baliktad yung energy nyo mga kapiksis, so you may be going you may be going through some kind of an emotional pain right now, or maaring meron kayong pinagdadaanan na nakaka-apekto ng inyong emosyon mga kapiksis. Titingnan natin yan dito sa ating story guys. Ito yung ating past energy, yung nasa baba. Etong nasa gitna naman yung ating present energy or present circumstances, and then etong sa taas naman yung ating future mga kapiksi. So, sa ating present guys, just in case na hindi kayo makaresonate, by the way, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, next week, kahit kailan, dahil ito'y timeless reading. So, nakikita natin in your recent past mga kapiksi na may mga problema na pinagdadaanan kayo due to miscommunication, okay? Maaring nagkaroon kayo ng miscommunication, misunderstanding with another person, nagkaroon ng conflict mga kapiksi. Ikaw sa isang tao na naging dahilan para magkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. Parang I'm also sensing na maaring nagkasagutan kayo, maaring sa trabaho ito mga kapiksi, or maaring dahil sa mga obligation sa buhay, ganyan. Pwede rin ng dahil sa resources. Ibig sabihin, pag sinabing dahil sa resources, pwedeng let's say for example, nahiraman ka ng pera, ganyan, tapos or ikaw yung nakahiram, roles can be reversed, okay? Tapos parang hindi nabayaran, hindi na ibalik, ganyan. Tapos doon na mula nagmula, no, yung hindi magandang pagkakaunawaan, nagkaroon ng iringan, nagkaroon ng parinig, parang ganun, no? Kung ano-ano na yung, at saka yung iba, parang feeling ko pinopost pa sa social media. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Parang pinopost pa sa social media, ganyan, na parang may intention na ipahiya yung other person. So, either ikaw yung pinapahiya, or parang baka ikaw yung nagpo-post, nagrarant, ganyan, ng iyong mga saloobin na mas lalo pang nagliyab. Yan, ganyan talaga. Parang mas lalo pang nagliyab, no? Yung hindi nyo magandang pagkakaunawaan nitong person na to. And that's the reason kung ba't meron kayong mga emotional pain, mga kapiksi, kasi parang hindi nyo, wala sa hinagap nyo na magkakaroon ng ganong klaseng pangyayari. Pwede rin sa relationship guys, no, kung let's say for example meron ka romantic partner or specific person, maaaring nagkaroon ng sagutan kayo nitong person mo na naging dahilan para hindi maging maganda yung inyong relationship nitong person. Parang meron din yung iba, parang some kind of agreement, parang negotiation, ganyan, contract,
baka nasa sales kayo tapos hindi nagkatuluyan yung inyong pirmahan kasi nagkaroon ng aberya, tapos nagkaroon ng miscommunication, tapos parang nagkaroon ng salin-saling kwento na naging dahilan ng, alam niyo yun, pag-aaway. So parang ganun, mga ganun, mga kapiksi. And sa inyong present situation, nakikita natin na yan talaga meron pa rin kayong mga emotional pain, hindi pa rin kayo naka-move on, mga kapiksi, but you're trying to remove the blocks, no? So kailangan yung pakinggan, guys, yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal dito sa ating channel. Makakatulong yun para sa inyong mga emotional healing. Magandang i-combo yun, guys. Ho'oponopono and self-love. Huwag nyo kakalimutan yung self-love. Yung iba, binabypass yung self-love. Di nyo alam kung gaano ka-importante yung self-love, mga kapiksi. Anyway, kahit na may mga emotional pain kayo, you're trying to, parang yung iba sa inyo, parang you're trying to reach out to this person para maayos yung gusot, no? Either kayo or sila yung nagre-reach out, but there will be room, mga kapiksi. Kung hindi pa ito nagaganap sa inyo, magkakaroon ng kaliwanagan, kumbaga magkakaroon din kayo ng malinaw na pag-uusap para mawala yung mga grudges, kasi parang feeling ko meron talagang grudges na naiipon pa. And yung iba naman sa inyo, you are patiently waiting for communication for this person to reach out, pero mangyayari yan, guys, no? Mangyayari yan, pero you have to clear your emotions as well. Kumbaga, bago mangyari, you have to do it na in your mind. Patawarin mo na sila, i-release mo na yung iyong anger, yung iyong resentment sa kanila, and they will reach out, mga kapiksi. Okay, they will reach out, they will say sorry and apologize to you. Pakinggan nyo yung ating pampakonsensya tsaka pampabalisa subliminal. Magandang i-combo yun para talagang mag-sorry sila kung sila talaga yung may kasalanan sa inyo, mga kapiksi. Pampabati para magkabati kayo. Yung pampabati kasi, guys, two-way yan, no? Magsasorry ka sa kanila, magsasorry sila sa iyo. Kumbaga para malinis talaga yung gap nyo sa isa't isa. Yung iba kasi nagmamatigas, ba't ako magsasorry? Sila naman yung may kasalanan. So wag ganun, guys. I-acknowledge nyo na somehow may fault din kayo, no? So matuto tayong magpakumbaba din. And in the near future, mga kapiksi, nakikita natin na maaaring magkaroon pa kayo ng delay sa mga bagay na minamanifest nyo. This may be an earth sign, no? May resistance sa side niya. Capricorn, Taurus, Virgo, maaaring earth sign or water sign din yung iyong person na involved dito. Maaaring magkaroon pa ng parang magkakaayos kayo, yes, definitely, pero parang medyo may space na, may gap na kayo, unlike nung bago pa lang na nangyayari yung mga problema nyo. Parang malayo na yung gap nyo sa isa't isa. Kumbaga dating close na close kayo, ngayon close na lang, no? Kumbaga hindi na super close na lang, mga kapiksi. Alright, so parang nagkaroon na kasi ng lamat, but syempre, guys, pwede namang ma-repair yan as long as magkaroon talaga ng honest na forgiveness sa isa't isa. Alright, so comment down below. Cancer, this is more on relationship energy, mga kapiksi. Pwedeng romantic, pwedeng non-romantic. So comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Alright, so yan yung mga messages para sa inyo, guys. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, guys, panoorin nyo muna itong video na to regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte
sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail na kayo ng course guys. Sobrang ganda talaga ng course na yan. Marami kayong matututunan. Ito yung mga additional na messages para sa inyo guys. Alright, so be sensitive mga kapiksi, no? Iwasan natin yung mga harsh relationships. Eksakto dito sa spread nyo, kasi naramdaman natin na talagang relationship energy ito, and talagang nararamdaman natin yung gap, no? Pasensya na kayo guys, nabubulol ako, hindi ko alam kung bakit. Nagkakaroon talaga ng gap between you and another person. So, subukan natin siyang i-avoid, iwasan hanggat maaari. And sabi ko nga, no, kailangan maging compassion tayo, forgiveness, acceptance, yun talaga kailangan. And alisin yung mga galit, no? Galit, anger, resentment. Kasi kapag inalagaan nyo yung mga galit sa dibdib nyo, kayo din yung nagsasuffer, guys. Kayo din yung magsasuffer. Kayo din yung nagsasuffer. Parang ano yan, it's like drinking a poison hoping that the other person will die, diba? Ganun yun, no? Pagka may galit ka, parang kang umiinom ng lason, tapos parang umiinom ka ng lason hoping that the other person will die. Sino ba yung umiinom ng lason? Ikaw, diba? Dahil ikaw yung may galit, resentment. So, sino sa tingin mo yung mamamatay? Ikaw din, hindi yung other person. So, ganun yung analogy. Kapag ka may mga galit kayo sa dibdib nyo, so it's not them, hindi sila yung maapektuhan kundi ikaw. So you really have to let go yung mga anger, resentment para maging maayos ka. Maaring may kinalaman sa past life itong sitwasyon na to mga kapiksi, no? That's why it's happening again. So, kailangan talaga magkaroon ng forgiveness mga kapiksi. This may be a karmic relationship or attachment from the past, and the only way para maputol ito is to have forgiveness. Kaya importante talaga guys yung pagpapatawad. Alright? And bright future, yeah! So, stop worrying mga kapiksi. Everything is going to be fine. So, focus on the love and light mga kapiksi, especially. Tsaka nagiging block yan no? Yung mga galit, yung mga negative emotions. Any negative emotions, guys, nagiging block siya, nagiging balakid siya sa maayos na relationship in life, no? Hindi lang sa ibang tao, kundi relationship with life in general. So, kung gusto niyo maging magaan talaga yung daloy ng buhay sa inyo, no? Mag-focus kayo sa love and light, be compassionate, be grateful instead. And mararamdaman nyo, nagagaan din yung buhay nyo, and gagaan din yung blessings sa inyo mga kapiksi. Alright? So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo dyan sa mga messages para sa inyong Cancer. Ito yung ating bare months reading guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.